Magandang araw sa atin lahat mga kababayan po natin. Madalas natin nakita at naririnig yung kwento ng pamilya Barrios, ang kanilang claim na umano'y ninakawan sila at tinaniman ng ebidensya. Kaya ngayon ay pakinggan naman po natin ang naging interview ng Pasig City Police Station mula sa Radyo Bandera 89.1 ng Pasig City, kung saan ay ikikwento nila ang kanilang version kung paano nila na-serve itong search warrant para kay Mr. Jeffrey Barrios at kay Neftali Barrios, mga kababayan po natin. So, ang ibang lingwahe dito ay Ilonggo, pero susubukan po natin na i-translate sa inyo, mga kababayan, ang kanilang pag-uusap nitong radio commentator at ng taga Pasig City Police Station. Okay. Search warrant nga issue sa naton nga Honorable Judge Vicente Go sa 6th Judicial Region sa Baydomangas. Ini sa ka team effort, no? Team IPPO under sa supervision and control sa naton nga Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo, kag ini ang ginkauptan gid sa team nga gin-ayuda na niya sa aton diri. So, pod dira ang aton nga Special Operations Group, ang aton nga SWAT, ang aton EOD, kag aton Mobile Force Company diri sa area nato. Aha. Dugay na gid man sini ang inyo sini pag background investigation sir, kay before nga issuean kita sa search warrant sa dumangga sa RTC, hindi mo niya madali-dali mo. Yes, mantunet to din kag ini isa pa nga nagpabaskog sa aton ebidensya sa sini amo ang pagkabalo naton nga naging suspect na sila no sa traffic incident sa may barangay para ulan Banlasan San Enrique. Sa pagkabalo na po, na-file ng isang kaso sila sa San Enrique PNP. Kag sa service ng validation, surveillance, kag amo na, tagaan kita sa panugot sa atong judge. Nakita niya nga may probable cause ini. So that's why nga, i-implementar lang natin ang natungdan nga search warrant order sa atin. Ano ang na-recover natin dito ng mga items, sir? Tama dito, no, may submachine gun dito, no, Thompson, may 9mm high cap, may shotgun, may 38 caliber, tag 100. Tama ito mga bala, umutong na subject sa research warrant natin. So ang sabi ni Police Colonel Palomo, mga kababayan po natin, ay matagal na nila umano ito, sinosurveillance itong magkapatid na ito, na si Jeffrey Barrios at si Neftali Barrios. At ayon nga sa kanila ay nag-file na umano ng kaso itong San Enrique PNP sa nangyaring strapping incident doon sa bayan ng San Enrique, mga kababayan po natin. Pero ang sabi ng abogado ni Jeffrey Barrios ay wala pa itong kaso. Ang may kaso ay ang kanyang kapatid na si Neftali Barrios. At nung nakitaan umano nila ng probable cause ayon sa kay Police Colonel Palomo, doon na umano sila humingi ng search warrant kay Vicente Go, Judge Vicente Go ng Dumangas. So medyo malayo-layo pa, no, mga kababayan po natin, kasi sa Pasig pa nila kinandak or nag-serve ng search warrant, pero kinuha pa nila itong kanilang search warrant doon kay Judge Vicente Go umano ng Batangas. At may mga umano ebidensya sila na magpapatunay na involved nga sa strapping incident itong magkapatid na Neftali Barrios at Jeffrey Barrios, mga kababayan po natin. Ngayon sinasabi niya na ang na-recover umano nila ng mga armas gaya ng shotgun, may 38 caliber, ay tugma doon sa sinasabi ni Mrs. Nili Barrios na umano yun ay hindi nila pagmamayari at itinanim lamang. So ngayon, ano kaya ang masasabi ni Police Colonel Palomo sa perang nawawala, itong 35,000, mga kababayan po natin? Ano ang kanyang masasabi? At doon sa lalaki, ano, na naka-short at nakatalokbong ng muka, bakit kailangan may ganon? Kung ang kanilang operasyon ay lehitimo at walang tinatago. Nag-aligns lang si
Kabandera Ralph Mosqueda, naga-monitor sila sa ato, no? Sige, and also sila yung Maliada Escobar and Juna Saldo. Okay. Nagpahayag sila, no? Dogin plantidan lang ko, no? Siyempre, yung mga allegation nila ina, no? Ginplantidan lang ina, kagway sila, dogin deny nila, no? Ining subject, nag-resort siya sa mga criminal acts, sir. Ini nga kaso, no, under na nino ko attorney sa aton nga city prosecutor, so sub-judice nga tawag. Ang kaso ara na sa aton nga hostisya sa aton nga court, napailan sa city prosecutor kag napail naman sa court naton, ternorito na naton ang kaso sa ang search warrant mismo sa aton nga judge, issuing judge. Kani ang merito sa sining nga kaso dito na nila sabton no. Kita sa PNP kaya kita permi sa standard operating procedure o SOP naton. Kani kita always ginatuman na nato ng mando sa. Alright, ang sinasabi ni Chief, mga kababayan po natin, ay sinusunod nila umano yung standard operating procedure. Mukhang nagsisinungaling ata itong si Sir, ano? Kung sinasabi niyang sinusunod nila yung standard operating procedure. Saan naging standard na mapapasok ka sa loob ng bahay, mga kababayan, na walang search warrant? Paano ka papasok sa bahay kung wala kang permiso, wala kang kasulatan na papasukin mo yung bahay galing sa korte? So, yan ba ang standard operating procedure? At binago mo na sinasabi mo na alas 7 ka pumasok, pero ang kuha sa CCTV ay alas 4. So ngayon ang tanong natin, mga kababayan, ito parang itong mga commentator ng Radio Bandera ay mukhang limitado at parang kinokontrol nila ang katanungan dito kay Sir, ano, sa pulis. So dapat tanungin nila ito lahat, ano, kung paano nila pasinungalingan itong kuha ng CCTV, mga kababayan po natin. Okay, sa judge pagi sa search warrant kanina patigayon nato ng search warrant. Ang ining mga allegation nila Mantonel, ilan na nila sa ito na matarong Manila ina, yung mga patian man sila. Dali balik kita dito sa ako nga ginambal na una nga subject na lang nila sa korte ang ining kaso. So ang allegation umano, mga kababayan po natin, dahil Ilonggo nga ito, so isa-isahin po natin. Ang allegation umano ng pamilya Barrios na tinaniman sila ng ebidensya kaugnay sa mga armas na nakuha ay doon na lang umano sila sasagot sa legal forum o doon sa korte na lang umano nila i-counter ang mga nakuhang ebidensya sa kanila kung sinasabi umano na tanim ito. Dahil yun, nanindigan siya, mga kababayan po natin, na sinunod niya umano yung due process o standard operating procedure sa pagkandak ng search warrant. Pagka-kanto ninyo nag-operate ka mo, sir, naka-kuhan ko no ka mo sa barangay captain or any barangay officials, naka-coordinate? Ang duha ka barangay, no? Ang barangay captain mismo, kag ang atong barangay gawad, nakita dito may pirma sila sa inventory receipt, sa inventory, kag seized items, kag nakapirma man sila sa order receipts. So, ang sing luwas na, no? Yung mga high-powered, wala sing kita kamo nga mga illegal drugs, sir? Wala, no? Ang aton ito naging search kang ginmando sa aton armas lang yun. Armas lang yun, Armas kag mga bala. So, sa Subong, hindi display? Ano aton sa aton police station, sa aton property custodian aton o custodian officer. So, ang subject, isa lang, tira, Subong? At large actually ang isa na balay ng army, ang yung auto-designate kaliya mo na sa pong arrested na itong nag-detain sa aton custodial facility. So, ang iba nagapamangkot, may pending na sila ngayon kaso, sir? Ang ining wala ko maluno kung ano pang ilang mga kaso, no? Para sa amon nga amon ang higit ng mga kaso sila sa Pasig. So, sa pila ka bulan yung gin-monitor ini? Actually, ang lugar na may mga information, no? Pero nag-message din na namon sa village sila sa na-identify sila as suspects dito sa
sa kaso sa San Enrique. Oo. There was no resistance pag abot ninyo dito. Pataway man lang. Hindi man na sila kita resistance Oo. ang okay ba naman nga order research ara nakapirma sila. Oo. Okay. Teka balan mo hindi lang kuno. Hindi man na sila kita sa Oo. Ay di ang ginakadlukan nila sir mo hindi lang taga Pasig mo. Ay taga San Enrique man nga nakabaton kita sa mga reklamo nga ti mga high powered ini kag ti ara siya sa serbisyo sa una sa Philippine Army. Hindi lang taga Pasig ang ginakadlukan nila. So man naka-coordinate man kamo sa San Enrique Police? wala no kaya area ko ni. Ay, okay, area sa dari sila. Pasig, oo. Oo. So, ang coordination kag kuno naton so during the time nga may staffing incident dito kag ang suspect taga Pasig. Aha. That's why nga i-launch na ining search warrant against sila. So yun po mga kababayan po natin ang ilan sa naging interview ni Police Colonel Palomo dito sa Radyo Bandera, Pasig City, mga kababayan po natin, na sinasabi niya na lihitimo ko umano ang kanilang operasyon, ang kanilang pagkandak nitong search warrant, at umano'y ginigiit niya na may piskalya, may barangay opisyal na nagperma umano sa kanilang dokumento. Pero mga kababayan po natin, talagang nanindigan itong si Sir na lihitimo ang kanyang operasyon at sinunod niya yung Standard Operating Procedure or SOP, mga kababayan po natin. Pero kung titingnan natin ang CCTV, malinaw ang kanilang paglabag. Yes, nakapirma po ang barangay kapitan at ang piskalya doon sa kanilang inventaryo, pero pangalawa na yan. Kasi ang unang pagpasok nila, hindi nila ibinigay, hindi nila binasahan ng search warrant ang pamilya Barrios. Dahil ang pagkakaalam nila, walang CCTV. So nung malaman nilang may CCTV, inantay nila na dumating itong mga barangay opisyal, siyempre kasama yung kapitan ng barangay Agtabo. Tapos doon ay binasahan nila ng search warrant kung ano ang kanilang hinahanap, itong si Mrs. Nili Barrios. Tsaka nila nagkandak ng search warrant ayon sa video na nakikita po natin mula sa CCTV. At doon nagkandak sila ng inventaryo sa kanilang nakuha. Pero pangalawang bisis na yon. Doon sila nagka-violate sa una nilang pagpasok na walang search warrant. At dito na ang sinasabi ng pamilya Barrios ay tinaniman sila noong nakashort. So limitado ang tanong nitong Radyo Bandera. Hindi niya natanong ang kaugnay sa pera na nawala na 135,000 at yung mga nakashort, kung bakit may nakashort silang kasama. So parang napapansin po natin na parang one-sided din itong Radyo Bandera. Kasi ang kanyang tanong ay limitado lang. So dapat lahat na nakita doon at itong allegation ng pamilya ay dapat tinanong niya. Kasi tinanong niya lang ang tungkol sa armas ng tanim ebidensya. Pero hindi niya naungkat itong pera, hindi niya naitanong itong unang lumabas na CCTV na alas 4. Samantala ang pangalawang pagkandak nitong search warrant ay alas 7. So doon malaki ang time interval. So halos 3 oras na nga, mga kababayan po natin. At para sa kaalaman ng lahat ay sinibak na nga itong si Police Colonel Palomo, ang Chief of Police ng Pasig City, Iloilo, mga kababayan po natin, kasunod nitong incidenting nangyari. So hindi ba tama lang ang pagkasibak sa kanya dahil malinaw naman sa kuha ng CCTV na may paglabag. So antayin po natin kung ano pa ang magiging update nito at sana po lalabas ang katotohanan kung talagang nagkamali sila, aminin nila. At syempre itong pamilya Barrios, dapat makakuha nila ang kanilang hustisya din na hinahanap at ang kanilang nawalang pera, mga kababayan po natin. Syempre yung kabila naman na nag-akusa na sila nga ang tinuturong mga person of interest, sana makamit din nila. Ito yung na-strapping doon sa San Enrique. So makamit din sana nila ang hustisya. Kasi mahirap naman na mananagot itong pamilya Barrios kung totoong wala naman silang kasalanan. So dapat ang pulis po natin ay doon sila sa tamang pag-serve ng hustisya sa bawat mamayang Pilipino. Hindi po dapat basta-basta magpadalos-dalos lang
na basta't magkaroon lang sila ng resulta. So nangyayari kasi ngayon mayroong pangkuta system which is binulgar nga ng ilang kongresista po natin kasama si Congressman Busita. So posibleng minsan ganun yung nangyayari. So sana hindi ganito yung nangyayari dito kay Jeffrey Barrios at kay Neftali Barrios, at kung sila talaga ay sana patunayan nila at sana sinunod na lang nila yung tamang proseso, hindi yung kitang-kita sa kopya ng CCTV na may paglabag itong mga pulis ng Pasig City, mga kababayan po natin. So saludo naman po tayo sa mga kababayan nating pulis na talagang tapat sa kanilang serbisyo at handang manindigan sa katotohanan at handang sundin ang due process na nakasulat po sa ating saligang batas. Maraming salamat po at paalam sa ating lahat.